Naranasan niyo na po ba ito? Somehow, maybe, naranasan na po natin ito. When there is miscommunication, it can damage life. It can damage property. It can damage our homes, relationship. Amen po ba? It can also damage even our very selves. Malaki po ang nagagawa, ang nagiging damage when there is communication, mga kapatid. Pero alam niyo po, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Why? Because we will be studying about communication. Ayan, communication. Communication, it is a two-way process. It is a dialogue. Ayan. Communication, ito po ay napakaganda kapag klarong-klaro ang usapan. Ayan. Kapag klarong-klaro po ang usapan, ibig pong sabihin, may mararating. Amen po ba yun? And let me define communication into, as Paul J. Mayer has said, communication, the human connection, is the key to personal and career success. Naniniwala po ba tayo doon? Ayan. Communication, the human connection, is the key to personal and career success. Kapag tama daw ang ating communication sa kapwa natin tao, yan, if we can communicate freely and properly, ito daw po ang magiging susi sa ating tagumpay. Right communication. Ang pinag-uusapan po natin, tayo pong mga tao. Yan. Now, if we can communicate with the Lord. If we can communicate with the Lord the right way, yung na-maximize po natin ang ating pakikipag-usap sa ating Panginoon, sa palagay po ba natin, hindi po natin makukuha ang pinakamagandang plano? Amen po ba? Do we think hindi po natin makukuha ang pinakamagandang plano ng Diyos sa ating buhay? And when we communicate, we are talking about prayer. Amen po ba yun? When we communicate to God, ang ating po pinag-uusapan ay pananalangin. Prayer, it is communicating with the Lord. So, isipin po natin, dito datakbo ang ating usapan. It is prayer. Meaning, prayer, it is our privilege to speak to God. Amen po ba yun? Prayer, it is a gift from God. So if it is a gift, binigyan ka ng Panginoon ng regalo, ng pananalangin. Ibig sabihin, pwede mo siyang kausapin anytime. And when we have constant communication with God, constant, yung lagi mo siyang nakakausap, nakasisiguro po tayo mga kapatid, na darating ang panahon, merong magandang mangyayari sa ating buhay. Amen po ba yon? So, let me bring you to the verse which we will be going to talk about this afternoon. Ito po ay magmumula sa Nehemiah. We will be talking about the prayer of Nehemiah. Ano po ba ang mga matututunan natin sa mga panalangin ni Nehemiah? It will be coming from Nehemiah chapter 1, verse 4. Habang ito po ay inyo pong hinahanap sa inyo pong mga Biblia, let me invite you in a very short prayer. Father God, thank you for this afternoon sapagkat muli binigyan mo kami ng pagkakataon na dumulog sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Dumulog at manalangin sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, kasi mag-uuwi kami ng mga salita mo, Lord God. We are asking for your words to be delivered, Lord God. Hayaan mo, Panginoon Diyos, ito ay tumimo sa aming puso at ito ay makapagbago ng aming buhay. Salamat ng marami, Panginoon Diyos. Binabalik namin sa buong kapurihan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwedeng palakpan natin ng Panginoon. By the way, bago po tayo magpatuloy, kung meron po ditong mga newcomers, meron po kayong mga naimbitahan, welcome to Church of God. Mamaya po, if you can visit our booth, marami pong makikipag-usap sa inyo and we can tell you more about the church. Basahin po natin in Nehemiah chapter 1 verse 4. So it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven.
Bigyan ko po kayo ng background kay Nehemiah. Nehemiah was a cupbearer to the king of Persia. Siya po ay hindi lamang siya tagahawak ng baso ng hari, siya po ay tagatikim ng alak at ng kinakain ng hari. Very interesting job. Ano po ba? Kayo po ba gusto niyo itong trabaho? Tagatikim. Bakit po meron tagatikim? Ibig po sabihin siya ay kung merong maglalason sa hari, yan, ikaw muna ang mangingisay. Ganyan ang trabaho ni Nehemiah. And Nehemiah, being a Jew, siya po ay nakarating sa ganitong posisyon. Hindi po ba? Siya po ay nakarating sa ganitong posisyon, kadikit ng hari, pinagkakatiwalaan ng hari. Ibig po sabihin, ang buhay ng hari, nakasalalay sa kanya. If he wants to assassinate, yung pinakamabilis, gagawin lamang ni Nehemiah, sige, yung lason, ayan, pakain natin. Ganito po ang kanyang posisyon. Now, he is a Jew and his concern was his own country. Kaya nga naman po, doon sa istorya natin, in Nehemiah chapter 1, meron pong nagbalita sa kanya tungkol sa kung ano ang nangyari doon sa Jerusalem, about the walls of Jerusalem. He heard, ang balita po ay nasira ang Jerusalem, ito po ay nasunog. That is why, when he heard the news, nasunog, nawasak, ano po ang sinabi ng verse? I sat down and wept for some days. I mourned and fasted and prayed before God of heaven. So ang title po ng ating pag-uusapan ngayon will be, When We Pray. When We Pray. So Nehemiah prayed. Tingnan po natin ano pong matututunan natin sa pananalangin ni Nehemiah. So when we pray, number one, so prayer, what is prayer? Prayer, it is, sabi nila, communication with God. When we communicate with the Lord, it means intimacy. Amen po ba? It means intimacy. Nag-uusap-usap tayo dito sa Panginoon Diyos. When we communicate to Him, ibig sabihin gusto mong maging intimate. That is why you speak, you talk to God, you praise Him, you ask forgiveness, you plead for some requests, hinihingi mo mga requests. Pero kapag natapos po doon, ikaw lamang ang nagsasalita, communication ba yun? Okay? Siyempre, hihintayin mo yung kanyang sagot. That is communication. Amen po ba? When we ask God for something, or when we talk to God anything, magiging communication po yan kung hihintayin nating sasagot ang Lord. Amen po ba? That is why, let me define prayer as quality time with God. Ito po yung nangungusap tayo at meron kang hinihintay na sagot. And whenever God speaks, we must listen. Amen po ba? Sa ating pong buhay, kapag tayo po ay nangungusap, kapag tayo po ay may kausap, kapag ikaw ay one way, nakikipag-usap ka lamang, ikaw lamang ang nagsasalita, at hindi mo hinihintay ang sagot nung kausap mo, parang baliwala, parang wala kang kausap. Amen po ba? Halimbawa, ikaw lang ang text ng text. Nasubukan nyo na po ba? Nakaka-100 text ka na tapos wala kang reply? Nasubukan nyo na po ba yun? Pero nagtsatsaga ka pa rin, baka sumagot. Hindi po ba? Pero sa 100 mong text, marahil ito po ay iyong nililigawan. Hindi po ba? Sa 100 mong text, tapos may isang sagot. Anong feeling? Hindi ba? Parang, kinikilig. Tapos ang sagot okay. May mga nakaka-relate. Ano po ba? Okay, magte-text ka na magte-text. Tapos yan, ibig sabihin mga kapatid, kung ang iyong minamahal, hinihintay mo ang kanyang sagot, tuwang-tuwa ka na. How much more if God will answer your prayer? Amen po ba yon? This is what happens with me and my wife. Kapag ako po ay nagte-text, siya po ay nagte-text sa akin, tinatanong ko, Mi, saan ka na? Di, office na ako. Masarap na ang feeling ko noon. Tuwan-tuwa na, di, office na ako. Siyempre, mauuna siyang umuwi. Ako nandito pa, nagmi-ministeryo. Tatanong na ako, Mi, saan ka na? Bahay na ako. Tuwan-tuwa na ako noon. Di, bahay na ako. Tapos susunod na text, wala tayong bigas.
Parang ayokong basahin. What is my point? When we pray, gusto ng Panginoon Diyos, ang ating pakikipag-usap sa Panginoon is like a walk in the park. Gusto ng Panginoon, you give Him room to speak. Amen po ba? You give Him room to speak. Minsan, gusto mo lang ikaw ang nagsasalita, pero pag ikaw ay mananalangin, hihinto mo na lang sa iyong pananalita, hindi mo maririnig ang Panginoon Diyos. Sayang ang ating pananalangin. Amen po ba? So when we pray, so let me move on with our points for this afternoon. When we pray, mga kapatid, if we are going to hear from God, if we are going to wait for God to answer, come to God in humility. Ayan, we must come to God in humility. Basahin po natin sa Nehemiah chapter 1, verse 5 to 6. And I said, ito po ay continuation ng istorya nung nabalitaan ni Nehemiah na nasira ang bansang Israel, ang Jerusalem. And I said, I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments. Let us observe what he is saying. He is declaring the greatness of God. Part of his humility. At pagkatapos, sabi po dito, please let your ear be attentive to and your eyes be open that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now, day and night, for the children of Israel, your servant. This time, sinasabi na po ng manunulat sa Nehemiah, he was praying day and night. And what was the content of his prayer? Sabi po dito, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against you. Both my father's house and I have sinned. Sinasabi po dito sa Nehemiah na I am praying day and night. I am coming to you humbly. I am honoring your greatness. Itinataas ka namin, Panginoon Diyos, upang ipakita sa iyo na kami ay nagkasala. It is humility. Sabi nga po dito ni David Guzik, humility begins by simply understanding there is a God enthroned in heavens and I am not Him. Ito po ang kanyang sinabi. Humility begins by simply understanding that there is a God enthroned in heaven. Kinikilala mo ang Panginoon Diyos na siyang napakataas at tinitingnan mo ang ating sarili na napakababa. This is how we come to God in humility. Nehemiah recognizes that. Kaya nga po mga kapatid, whenever he prays, hindi po yan nakakalimutan ang humingi ng tawad. He comes in humility, asking forgiveness for the sins to make him acceptable in the sight of God. Amen po ba? Kasi kung meron pagkakasala, sinasabi po dito sa Psalms, in Psalms chapter 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Amen po ba yun? Can you say amen to that? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. What am I saying? Confession will launch us into a fresh start. Confession is launching us into a fresh start. Kapag humihingi po tayo ng tawad sa ating mga kaibigan na nagalit sa atin, di ba? Pasensya ka na. Pwede ba magsimula tayo ulit? Hindi po ba? Nagsisimula tayong muli. Ibig sabihin, when we ask forgiveness from God, you are asking God, Lord, pwede ba magsisimula ako ulit? You are launching into a fresh start. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kailan po ba nagsisimula ang ating pananalangin ng pagpabalik-balik natin sa Panginoon Diyos? The moment that we receive Jesus as our personal Lord and Savior, mga kapatid. The moment that we prayed to God and we received Him as our Lord and Savior, alam niyo mga kapatid, binigyan ka na ng access ng Panginoon Diyos na anytime you can come to me. Bakit? Meron kang fresh start.
Sinisimulan ng Panginoon Diyos ang isang buhay mong ganap at kasiya-siya. At marahil kayo, kagaya ko noon, hindi ko rin alam paano mamuhay. Paano ko iwawaksi ang aking mga dating buhay. That is why when we receive forgiveness from God, it does not end there. It is only the start. The moment that we keep coming back to God, mapapansin po natin, unti-unti, itinuturo na sa atin ng Panginoon kung paano aayos ang ating buhay. This is the same that happened to Paul. Sabi po dito sa Acts chapter 9, verse 11, the moment that Paul had an encounter with the Lord on his way to Damascus. Ito pong time na ito, kanyang pagpapapatayin ang lahat ng mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo. He was about to kill these people, pero he had an encounter with Jesus Christ, and when he encountered Jesus Christ, siya po ay nabulag. Ngayon, ang Panginoong Jesus, meron po siyang tinausap na isang propeta, ang pangalan po niya ay Ananias. Sabi niya, puntahan mo si Saul. This was God's instruction. In Acts chapter 9, verse 11, so the Lord said to him, arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. The moment that he had encounter with God, ang sumunod pong ginagawa ni Paul ay nanalangin. Fresh start. The moment that we realize something, pinakamainam po yung tayo lalapit sa Panginoon Diyos, Lord, isinuko ko na sa ito, turuan mo ako. Paano hindi ko babalikan? Amen po ba yun? Pwede po bang palakpakan muna natin ng Panginoon? Why? Because when we ask God, when we come back to God, sinisigurado ng Panginoon, lahat ng pwedeng nang sasabihin niya sa iyo, maririnig mo. He can go to the very little detail of His plan in your life. Paul was praying after his encounter with God. So, ang next point po natin, when we pray, wait for God to reveal His plan. Hihintayin po natin ang Panginoon na i-reveal sa atin ang Kanyang plano. It means full dependency on God. Full dependency on God. Tingnan po natin ang prayer ni Nehemiah. Okay. There was a timeline during the prayer of Nehemiah. He prayed from the month of Kislev and to the month of Nisan. Binilang po natin kung gaano ito katagal. He prayed for days. It took him 4 months praying. Siya po ay nanalangin for 4 months. Simula nung nalaman niya ang walls of Jerusalem ay nawasak, nasira, nasunog, he kept on praying to God. Lord, ano to? Lord, nasisira ang bayan mo. And what was he doing? He was praying, fasting, mourning, and weeping. And not to mention, he was working, he was doing his responsibility as a cupbearer to the king. Sa akin lamang po marahil hindi nahahalata, but he was praying continually. Hindi po ba? Mabuti nga dito, pag tayo po nag-fasting, wala munang trabaho. Amen po ba? But this time, Nehemiah, for 4 months, he was praying, fasting, mourning, and weeping. Ano po kaya ang kanilang pinag-uusapan ng Panginoon Diyos? Ano po kaya ang kanilang pinag-uusapan? Maybe, Nehemiah was believing this verse. In Jeremiah chapter 33, verse 3, marahil ito po ang kanyang pinaniniwalaan. Call to me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Marahil amidado si Nehemiah, Lord, I do not know this situation. Bakit mo pinarating sa akin ang ganitong balita? But being a child of God, ito po ang kanyang pinaniniwalaan. Come to me, and I will answer you
and show you great and mighty things that you do not know. Mga kapatid, kapag meron pong dumarating na problema sa ating buhay, ano po ang ating ginagawa? How do we react on things? On every situation? Nagpapadalos-dalos ba tayo? O lumalapit tayo sa Panginoon para ibigay sa atin, Lord, hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Pwede bang paki-explain? Maybe during Nehemiah's time, while he was praying, he was seeing this sin. Marahil ito po ang kanya nakikita. Ito po ang kanyang nai-imagine. Hindi pa niya napupuntahan. He was there in Persia. Ito ang kanyang nai-imagine. At inilalapit na po niya sa Panginoon Diyos. Lord, ito nangyari. Pwede nang gawin ni Nehemiah, may sumira ng bansa ko. Pupunta na ako dun sa hari, gagamitin ko ang aking koneksyon, tapos magpupapunta ako ng mga army doon. Lulusubin ko rin. Pwedeng ganun. Hindi po ba? O pwedeng gawin, hindi na ako pupunta. Masasayang naman buhay ko. Magpapapunta na lang ako doon. But what did he do? He kept on coming back to God until he find out the Lord was revealing to him this thing. Ang pinakita sa kanya ay plano. Plano ng Jerusalem. Lord, anong gagawin ko? Ayan, ang plano. Pero hindi pa siya nakontento. Lord, ba't mo ako binigyan ng plano? Maybe this was what was happening during his prayer. Pagkatapos noon, bibigyan na naman siya ng Panginoon Diyos ng panibagong revelation. Ipakikita sa kanya ng Panginoon what will happen if you will rebuild the temple. That every time we come to God in prayer, mga kapatid, nakasisigurado po tayo, ang plano ng Diyos, though it is so far, it is so big, iisa-isahin ng Panginoon kung paano mo siya gagawin. Amen po ba? Amen po ba? Just like in the times of Noah, ang laki-laki ng ark. Pero sa biyaya ng Panginoon Diyos, even it took him 120 years, ang ark na yon na ito'y gawa lamang sa kahoy, ito po ay lumutang. Bakit po? Sapagkat ginabayan ng Panginoon Diyos ang paggawa ng barko. Amen po ba yon? So kung sa buhay po natin, tayo ay magpapabalik-balik sa Panginoon Diyos, pagpapabalik-balik tayo, nagtatanong sa Lord, nakasisigurado po tayo, ang plano ng Diyos na napakaganda sa buhay mo, tutuparin ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. So, tingnan po natin ano pa po ba ang mga detalye ng mga pinakita sa kanya ng Panginoon Diyos. Okay, Nehemiah received the details of God's plan. In Nehemiah chapter 2 verse 3, sabi po dito, this was the time that he was already facing the king. But I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look so sad when the city where my fathers are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire? Speaking of details, mga kapatid, naniniwala po ako ito'y bahagi ng detalye na pinagawa sa kanya ng Panginoon. Sapagkat siya ay lumapit doon sa hari with a sad face. Kaya tinanong ko kayo kanina, kayo ba'y natutuwa kapag masaya ang kaharap ninyo? Sa pagkakataong ito, he faced the king with a very sad face. At yun napansin nga. Maybe deliberately, sabi ng Panginoon sa kanya, humarap ka doon sa hari ng nalulungkot para mapansin ka. At tama ang kanyang ginawa. Napansin, tinanong. Let me continue. The king said to me, what is it you want? After the king asked him, what is it you want? Then I prayed to the God of heaven. Tingnan po natin. The king of Persia was asking him something. Pero instead of answering back, he prayed to the King of Kings and the Lord of Lords. Na doon sa sitwasyong iyon, alam niya, God is in control. Kaya wala siyang ibang babalikan kundi ang Panginoon Diyos. Whenever he was doing the plan of God, detail by detail, na pabalik-balik siya sa Lord. He was actually in the atmosphere of prayer.
Kaya nga naman, I answered to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried so that I can rebuild it. Okay? Ito po ang kanyang request. Parang napakaganda na. Nakapasok na siya doon sa atensyon nung hari. At tinuloy pa po niya, then the king said, with the queen sitting beside him, asked me, how long will your journey take and when will you get back? It pleased the king to send me, so I set time. Isa po mapapansin natin, the king was with the queen sitting beside him. Alam niyo po, sa mga affairs ng hari sa kanyang court, normally po, hindi kasama ang queen. Dito po sa Middle East, kapag may mga kausap ang hari, hindi kasama ang queen. Pero sa pagkakataong ito, magkasama sila ng queen. Ibig sabihin, marahil, ito ang tinuro sa kanya ng Panginoon, timingan mo, kasama ng hari ang queen, para magaang ang loob sa'yo. Amen po ba yun? Now, because Nehemiah knew that the plan of God was unfolding that time, that when the king asked him, how long will your journey take? So I set time. Nag-set na po siya ng oras. Kaya nga po, meron na siyang nakahanda talaga. When he prayed to the Lord, inihanda na ng Panginoon ang kanyang mga plano, detail by detail. That is why, mga kapatid, this is one more thing. When we pray at nagre-reveal sa atin ang Panginoon Diyos, pray with the heart ready to do something. Amen po ba yun? Kapag tayo po ay nananalangin na sa Panginoon Diyos, meron na tayong nauunawaan sa Panginoon Diyos, na-enjoy na natin ang mga sinasabi ng Panginoon Diyos, para hindi maputol, mga kapatid, siguraduhin po natin, tayo ay may handang gawin kapag nagsabi na si Lord. Amen po ba yun? Handa na po tayo. So when we pray, marahil ang ating pong forma ay nakaganyan, Lord, anong sinasabi mo? Tama ba to? Ito ba gagawin ko? Baka po pag tayo po'y nananalangin, ang nauuna po sa atin ay hiya. Baka po pag tayo nananalangin, nauunahan tayo ng takot pag nakakarinig na tayo sa Panginoon. Hindi po ba? Bibigyan ka ng task ng Lord, handa mo bang gawin? Baka magsasabi ang Panginoon, okay, bibigyan na kita ng partner. Takot ka namang manligaw. Hindi po ba? Okay, pa-asensuhin na kita. Hindi ka naman mag-a-apply ng trabaho. What is my point, mga kapatid? When we pray, believe that God answers. And when He answers, siguraduhin mong gagawa ka para sa Panginoon Diyos. Let me go to the detail again. In Nehemiah chapter 2, verse 8. And may I have letter to Asaph? Naging very casual na ang kanilang pag-uusap. May I have letter to Asaph, keeper of the king's forest, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall, for the residence I will occupy. Alam niyo po, mga kapatid, knowing Nehemiah, maybe being with the king, nasanay na rin siya sa mga takbuhan ng hari. Nasanay na rin siya sa mga takbuhan ng hari. Pero alam po ninyo, with everything that has been written in this, nakadetalye ang lahat ng gagawin ni Nehemiah maging ng kanyang titirhan doon sa Jerusalem. I do believe that the plan given by God is a product of Nehemiah's prayer. Na yung kanyang ginagawa ay produkto ng kanyang pananalangin. Malayong-malayo po ito doon sa mga marahil ginagawa ng iba. Magpaplano. Ito ang plano ko, Lord, i-bless mo ha.
Ganun po ba tayo? Lord, ito ang plano ko. Nakita ko ang problema. Ito plano ko, Lord. I-bless mo, ha? Parang pinapaback-upan mo lang siya ng prayer. But when some situation comes, may nangyaring isang problema, what you will do, just like what Nehemiah did, he went down kneeling and praying to the Lord. Lord, anong gagawin ko? Marahil ako rin may kagagawan. That's why, that's the time that God will reveal to him His plan. Sabi po, okay, in Nehemiah chapter 2 verse 8, just to give you an assurance na lahat ng plano ng Diyos ay kanyang tinutupad. And because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my request. At kung tutuloy-tuloyin po natin ang pagbabasa ng buong Nehemiah, he led an army to build Jerusalem in 52 days. What he set the time, when he set the time na sinabi ng Panginoon Diyos, tinapos niya eksakto sa sinabi ng Panginoon Diyos. Ganyan kagaling ang Diyos na sinasamba mo ngayon. Amen po ba yun? Ganyan kagaling ang Diyos na sinasamba mo. So let me end with this, mga kapatid. Sabi po dito ni John White, the plan that is God's plan, revealed by Him to those who wait on Him, is a plan that cannot fail. Kung tayo daw po ay magiging taimtim na naghihintay ng sasabihin ng Diyos sa atin, when we receive that plan, hindi po tayo mabibigo. As I call on the leaders of this church, let us contemplate today, ano po ba yung mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Ano ba yung mga plano na sinasabi sa atin ng Lord? Let us come to our God in prayer. And let's start asking Him, Lord, paano ko gagawin ang plano mo sa buhay ko? Let us come to God in meditation this afternoon. Ayan, naranasan niyo na po ba ito? Somehow, maybe, naranasan na po natin ito, when there is miscommunication, it can damage life, it can damage property, it can damage our homes, relationship. Amen po ba? It can also damage even our very selves. Malaki po ang nagagawa, ang nagiging damage when there is communication, mga kapatid. Pero alam niyo po, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Why? Because we will be studying about